Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na namang pinag-uusapan online ng mga algasyong may ilang kongresista umanong hindi dumalo sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, kumalat din ng mga post na nagsasabing napahiya umano si Luestro dahil sa mga naging kaganapan. Dahil sa mga viral na pahayag na ito, muling nabuhay ang matinding diskusyon sa social media at iba't iba pang online platforms. Ayon sa mga naglalabas ang ulat at komentaryo, naging sentro ng usapan ng umano'y paglibat ng ilang mambabatas sa paghahalagang pagdinig at pagpupulong na may kaugnayan sa usapin. Gayunman, magkakaiba ang mga paliwanag at interpretasyon ng iba't ibang grupo hinggil sa dahilan ng kanilang pagdalo o hindi pagdalo. Dahil dito, patuloy na sinusuri ng publiko ang mga pangyayari upang malaman ng buong konteksto ng issue. Samantala, mga pahayag na nagsasabing napahiya, ang isang personalidad ay nananatiling opinyon ng ilang komentarista at netizens maliban kung may malinaw na ebidensya o opisyal na pahayag na sumusuporta rito. Tulad ng maraming usapin pampolitika, magkakaiba ang pananaw ng mga mamamayan depende sa kanilang interpretasyon ng mga pangyayari at impormasyong kanilang natanggap. Sa gitna ng mga kumakalat na balita at reaksyon online, mahalagang manatiling mapanuri at beripikahin ang mga impormasyon bago paniwalaan o ibahagi. Ang mga opisyal na dokumento, pahayag mula sa mga kinaukulang institusyon at mapagkakatiwalaang ulat ang nananatiling pinakamahalagang batayan sa pag-unawa sa mga usaping may malaking epekto sa publiko. Patuloy nating bantayan ang mga susunod developments para sa mas malinaw at kumpirmadong detalye. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yan, totoo yan. Uy, nabalitaan ko yun na marami ang mag-a-absent. So, dahil Naku, merong nabalitaan to si Ma'am Corina. Naku, usapin yung anti-political dynasty ang ating pag-uusapan dito sa interview na to ni Congressman Egay Erice. Pero bago ho natin babaran yan, interviewin ho muna natin ito si Jinky Luistro. At sesegue ho tayo dito sa mga punto de vista nitong si Ma'am Corina Sanchez kaugnay sa mangyayaring botohan sa impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives bukas. Pero bago walat lang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumal sa ating community, yung joint boto nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Ma'am Corina. Oy, Bakulaw, makinig ka ha. Bago ho natin interviewin itong si Bakulaw, pa-realize ho muna natin sa kanya kung gaano kalaki ang problema nila ngayong mga panahon na to dyan sa impeachment na yan, itong si VP Sara. Ito si Ma'am Corina. Ito ang kanilang basa dito sa mangyayaring botohan para sa impeachment ni VP Sara bukas. Good. So, I wonder kung fun pa rin sa Monday. Nako. Fun pa rin kaya sa Monday? Magkakaalaman na. Nako, fun pa rin ba? Tanungin natin to si Bakulaw. Bakulaw, fun pa rin ba sa Monday? Parang ramdam ko na yung pagkabagabag kasi kaliwat kanan naman yung interview nitong si Bakulaw Matakin nyo, linggo na linggo, Sabado na Sabado, weekend na weekend. Pambihira, hindi ho tumitigil itong si Bakulaw. Sa bagay, trabaho niya nga naman pala yung dyan sa Injustice Committee. Dyan nila ilinatag yung mga kasiraan dito kay VP Sara. Yung mga walang kapararakang aligasyon dito kay VP Sara. Kaya dapat talagang mangampanya siya para merong makuhang boto yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. What is your fearless forecast? Yan. Gusto ko yan. Fearless forecast. Kailangan ko ba sabihin? Bakit? Ikaw muna. Ito naman si Ate Pinky. Sabihin mo na. Yakap Sabihin mo na. Sino ba yan? Ano ba yung fearless forecast mo yan? Ha? Sabihin mo. Ano yan? Ako rin. Kokopyahin na lang kita. Ayoko rin. Baka ma-ambush ako. Ako, ma-ambush daw siya. Ako, fearless forecast ko. Ang fearless forecast ko bukas, wala na. Tigok na. Dedo na yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Palikpakan. Ha? Bukas, ika nga, tapos na. Presidente na ho si VP Sara sa 2028. Okay? Si Willard na lang. Fearless forecast ko, maraming Willard. magkakasakit sa Monday. Nako, maraming magkakasakit sa Monday. Yan o kasi mga news anchor na yan. Meron ng mga insider yan. Diba? Meron silang nalalaman na hindi natin kailanman malalaman dito sa PH Update. Kaya ang ating pinakamabisang pantapat dyan, makikipag-marites na lang tayo sa kanila.
Makikinig na lang tayo kung ano yung mga nalalaman nila, di ba? Ano, yun, alam na magbida-bida ako dito, sabihin kong, ako, meron akong nalalaman. Ano, ganito kung mangyayari dyan. Kaya hindi, ano na ho yung kalokohan na yun. Pagka sinabi kong, ito, ganito, ito yung mangyayari dyan kasi ganito yan, ganyan yan. Oh, bida-bida ka na noon. Congressman. Ay, maganda Absent. yan. Totoo yan. Uy, nabalitaan Playing ko safe. yun Oo. na marami ang mag-a-absent. So, nothing. Oh, naku, merong nabalitaan to si Ma'am Corina. Marami daw hong mag-absent. Paano ba yan, Representative Luistro? Anong gagawin nyo pagka yung 55 yung mga pumirma doon sa report ng Injustice Committee, sila lamang ang magkikita-kita dyan sa plenaryo bukas. Di ba? Ano kaya ang gagawin nitong si Baculaw? Excited na ho tayo. Tindihan ha? Yeah. Just not appear. It's the safest thing. Baka hindi matuloy yung botohan dahil walang quorum. Ha? Di ba? Pag marami nag-absent. Oo nga, ano? Walang quorum. Tingin mo that's a possibility sa Monday? It's a Kasi minsan, possibility. Pag walang quorum, open, close. Bang nag-gavel, tapos Ano umiyan. ba ang kailangan sa quorum? Majority. So, Simple half plus majority. one. Yes. So 3 ilan ba sila? 318. Divided So by kailangan mga... 150 plus, more than 160. Ganyan. No? So kung sinasabi nilang, sorry, may 215 votes sila. Dapat magpakita. Eh di dapat nandun sila, Dapat, magpakita oo. sila. May pa-conclave na nga yung NUP eh. Kapakonclave. Secret ballot. Secret balloting. Oo nga, sino kayang nanalo doon? Dalawa daw yung parties na nagkaroon ng secret balloting. Para daw walang pressure. Okay. Hindi harap-harapan yung yes ka o no. So, nag-secret balloting Anong daw lumabas sila. na ano? Majority. Itim na usok. Naku, yari. Itim na usok? Itim na Itim na uso. usok sa Walang puti. nalalong sa tupa. Naloko na, yan ang aba sinasabi natin. Pagka kasi sa Vatican, di ba, pagka namatay yung Papa, ngayon pagka may papalit na, pagka sila dyan, nag-usap-usap, mayat maya, lumalabas doon sa tambutso sa taas, kulay itim, wala pang napipili. Dito ho, meron din ho ata ganun mangyayari sa House of Representatives bukas. Abangan ho natin kung anong kulay ng usok ang lalabas, kulay puti o kulay itim. Diba? Baka amoy yung hintayin natin dyan. Kung mga ngamoy pera o mga ngamoy basura o mga ngamoy maleta. Doon ka galing, di ba? Ikaw talaga. So, wait, kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari next day? Next day. Wait next for the day. next. Next day. Nako. Pero siguro malabo yun. Sana naman Malabo magkaroon. naman siguro yung walang quorum sa Monday. Kasi kung sinasabi nilang Hindi, kung ikaw naman tatanungin ko, Ma'am Pinky, sangayon ka ba na ma-impeach si Bibi Sara? Yan yung maganda tanong eh. Alam ko, irrelevant yung tanong na yan dahil ika nga wala namang magiging bigat yan sa pagbobotohan sa bukas. Gusto ko marinig yung mga punto de vista ng mga taga-mainstream media kung ano ba sa tingin nila? Sang-ayon ba sila dyan sa ginawang panggigiba kay Bibi Sara? Sang-ayon ba sila na walang Sara Duterte sa 2028? Diba? Ano sa tingin? Kasi yun eh. Kahit na yung iba dyan galit kay VP Sara, yung ibang mga pinklawan at dilawan yun na nyo sa angkor, yung iba dyan gusto nila talaga na magkaroon ng totoong showdown sa 2028. Hindi yung sila na maglulukuhan. Ito si John Vic Remulla, Risa Hontiveros, Leni Robredo, sila na lang. Walang totoong option na sambay ng Pilipino kung sinong gusto nilang paupuin sa Malacanang sa 2028. Di naman umaari yun. 215, more than the required quorum. Yeah. 215 will say yes daw. Oh. Well, okay. But I think if somebody intends to be absent, they should be held accountable. Because, Bakit ka nga naman mag-a-absent? alam mo, yung mga duwag lang ang gumagawa nun. Really? Diba? Hindi, pero itong si Congressman Egay Irisi, matapang to. Ito, mama na to. Pakita ko lang kay Ma'am, Ito. Ma'am Corina, yan si Congressman Egay, hindi papasok yan. Pero hindi duwag yan. Ayaw niya lang makiisa doon sa kabalbalang ginawa nila dyan sa Injustice Committee. Yung ginawa nilang pag momobilisa
sa mga ahensya ng pamahalaan para pagtulong-tulungan ng Pangalawang Pangulo. Ayaw niya sumangkot doon. Kaya yung hindi pagdalo, hindi ibig sabihin na duwag ka na. Okay, Ma'am Corina? Even if you're absent, okay, pero kailangan meron kang dahilan. So bantayan Yun po. nga, yun mga dahilan nitong si Congressman Egay Irishi, ayaw niyang makaisa sa katarantaduhan ng administrasyon na to na kung saan talagang minubilisan nila lahat ng ahensya ng pamahalaan, NBI, COA, AMLA, ano pa ba, DOJ, lahat ng kabalbalan ginawa nila para lamang masiraan itong si BP Sara. Ayaw makaisa ng mamanayan doon sa ginawa nila diyan sa Injustice Committee nitong si Bakulaw. Yun lang Natin naman. kung sino ang mag-a-absent sa Lunes. So it shall be an interesting Monday indeed. 2 more tulogs and then Monday na lang. 2 more tulogs. Ito naman si ate, yun na nga lang sasabihin, magpapakyut ka pa, bahala ka nga dyan. Ayoko yung mga ganyan. Ayoko yung mga wala namang bitaw, dinadaan sa pakyut eh. Yung buti pa to si Ma'am Pinky, gusto ko to. Ay, hindi yan. Si Ma'am Corina, medyo maanghang to eh. Medyo maanghang bumanat. Yan, dyan tayo. O, ayun, interviewin ko na ho ito si Bakulaw. Ako nang i-interview dito kay Bakulaw ha. O, ito, pakinggan ho natin to. Nako, ito na. First 100 maleta question para dito kay Jinky Luistro. The House Secretary General SARS already distributed the article of impeachment against Vice President Sara Duterte to lawmakers. The plenary is set to vote on this on May 11. What will happen on Monday? Ayan. Gusto natin marinig sasabihin ni Bakulaw dyan. Game. The reason why it is historic, Oh. unprecedented, first time, no? Kunyari ako talaga nag-i-interview dito kay Bakulaw. Kunwari, game. It's because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint Okay. filed back in the 19th Congress. Oh. In other words, you're Oh. correct. First time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment, Yan. and the same was preceded by giving sufficient period of time to the House members to read and study first the articles of impeachment along with the evidence, no? Iyo. Ito na yung susunod na tanong dito kay Bakulaw. Ito. How are you preparing for sponsorship and interpolation? Naku, yan ang abangan ho natin. Kasi yung ibang mga congressman dyan, kahit na meron ng nararamdaman na parang gusto nilang bumoto in favor sa impeachment ni BP Sara. Pero pagka nagkaroon na ng tanungan, di ba, lalo na yung conscience vote ang gagamitin nila. Pagka tumayo dyan si Congressman Marcoleta at inisa-isa niya yung mga kabuktatan na nangyayari dyan sa dyan sa hearing na yan, ito na ho talaga maghahalo ang balas sa tinalupan. Kaya talagang kaabang-abang ho yan, mga kababayan. Basically, the sponsorship is anchored on the committee report. So I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Basically, yung kanya mga opening statement, kung ilan yung nangyaring hearing sa nakalipas na 2 buwan, mula nung ilinatag nila ito si Madriaga, okay? Lahat ng mga opening salbo niya, pagsasama-samahin niya lang yun at babasahin niya. Diba? Tama ba ako, Bakulaw? Uy, Bakulaw, tama ba ako? Hindi ako. That would include the determination of form, substance, ground, Yeah. and ultimately probable cause. Iyan, para ba The evidence that was presented by the complainant, and of course Yeah. the fact Yeah. that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote, because Hindi ibig sabihin unrebutted, totoo na kagad paano ka riribat? Anak ng toko teritoryo nyo yun. Di nga makross-examine ng kampo ni BP Sara, paano sila riribat? Kita-kita na lang kayo sa Senado, doon kayo ilalampaso ng defense team ni BP Sara. Doon ko makikita ang galing nitong si Bakulaw. Diyan kasi sa Injustice Committee, bida-bida yan eh. Pero pagdating diyan sa impeachment court, doon ko makikita ang husay nitong si Bakulaw.
Yung pagiging mahusay niyang abogada, doon niya na ilalabas. Di ba, Bacols? The respondent vice president never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. No, so basically it will be anchored on the committee report. Lahat ng nangyari sa Justice Committee will be reported to the plenary by way of a sponsorship speech. Yeah. Oh, ito ang ating 400 maleta question para dito kay Baculaw. Ha, ito. Oh, what is your reaction to Senator Lacson saying the Senate might not be able to immediately convene as an impeachment court if majority of the senator would oppose the move? Naku, ano ho yan? Pinag-initan yan, yung usapin na yan. Sa mga nakalipas na araw, di ba? Sinagot pa nga ni Defensor itong si Ping Lacson dyan sa mga punto de vista niya na yan. Ano magagawa natin? Kung meron naman pala mga punto itong si Senator Danto Marcoleta para i-oppose ay ang pagkukonvene na yan ng impeachment court kung sakaling makakuha ng sapat na boto itong sila Baculaw bukas dyan sa plenaryo. Yan. Gusto ko yung tanong na yan. We've heard it from some of the senators from the Duterte bloc that they will be opposing the impeachment complaint, right? No? So that includes the move towards suspending or opposing the convening of the impeachment court, no? But of course, we are positive and hopeful, considering that we follow the Constitution, the Supreme Court decision, and the rules of impeachment proceedings, no? We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. As a matter of fact, if I may add, notwithstanding the number, 4 na, di ba? Petitions pending before the Supreme Court, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated, no rule was violated by the House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaints are concerned. No decision coming from the Supreme Court. Meron na kayong violate yung sasagawa nyo ng mini trial. Una sa lahat, impeachment court lang. Tanging impeachment court lang ang pwede magsagawa ng trial. Pero nagsagawa pa rin kayo. Kaya hindi pwede sabihin na wala pa kayong linabag. Meron na kayong linabag. Baculaw. Supreme Court, it means that there's a constitutional duty to proceed. If there is no Makabakulaw naman kayo kay Jinky Luis. Hindi, ano lang yun? Biro lang yun. Kayo naman, hindi naman siseryosohin ni Bacols yan. Di ba, Bacols? O si Beauty na lang. Anak ng tokwa. Gagalit kayo sa Bacol. Beauty. Di Beauty na lang. Bira yung... Para naman kayo mga bata. Balag sibuyas. Si tatay, di ko nga kung ano-ano pinagtatawag sa akin. Hindi napipikon eh. Ano mas Baculaw Beauty. Sorry, Beauty. and there is no Beauty ka na. directive to stop by way of an injunction. It only means that the constitutional duty to proceed must be observed. No? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. We haven't discussed that, no? Because we are indeed anticipating that they will convene, most especially because the Senate President already pronounced that forthwith they will convene the impeachment court, no? Plus the fact that we don't see any reason or any ground which they can raise in order to stop the convening of the impeachment court. Teka. Hindi pa natin nabasa yung tanong dito kay Baculaw. Ano yung susunod na tanong natin dito kay Baculaw? Ito. If the Senate refused to convene, what would be
your recourse. Naku, matindi ho yan. Ano kaya gagawin nitong sila Bacolao kung saka hindi mag-convene na Senado? We haven't discussed that, no? Because we are indeed anticipating that they will convene, most especially because the Senate President already pronounced that forthwith they will convene the impeachment court, no? Plus the fact that we don't see any reason or any ground which they can raise in order to stop the convening of the impeachment court. We are focused more on preparing for the trial before the Senate. Yan. O, next question. Ito ang ating 50 maleta question para dito kay Bacolao. Many lawmakers have said there are substantial numbers to get the Vice President impeached. Are you optimistic Duterte will be convicted? Naku, matindi yan, ha? To your question as to whether I am certain about the conviction, of course I am not. Yan talaga gusto ko tanong dito kay Bacolao. Para kaming nag-uusap. Yan yung maganda eh. Kaya ako tumatambay dito sa YT channel na to eh. Yung feel natin na parang tayo nag-i-interview dito sa mga ginagawa nila ng ano na to, ng click eh, no? Oh. Because first and foremost, we have not seen the defense evidence. Remember, yun pala this yun. will be the first time that we will Correct, be correct. seeing the Tama defense naman. evidence. Oo. No? Oo. And regardless of the fact that we have described the impeachment process as political Oh. process, Oo. syempre tumitingin pa rin ang mga senator judges to sa strength ng evidence. No? So notwithstanding that there is a political nature Okay. in the impeachment process, importante pa rin that there is sufficient evidence to support the conviction. Naku, akala ko pa kompleto na. Akala ko bang talagang yung mga ilinatag na ebidensya talagang sisibak kay VP Sara. Pati ako, nadidiskumpyaduhan na ako dyan sa mga kalokohan nyo dyan sa Injustice Committee. Bacolao, ha? Ayusin mo. If that is the stand or the acquittal, if that is the position. Oh, No? yun na nga ba sinasabi natin? Oh. We cannot be certain on that because it's important for us to see the defense evidence. Ang tanong ko dito kay Bacolao, anong mga kalokohan ginawa nyo dyan sa Injustice Committee? Di ba? Kung di rin pala kayo sigurado na makukonvict si VP, dapat hindi nyo ano ba talaga pakay nyo? Matanggal siya o siraan lang siya? Pagka natanggal siya, bonus na lang, ganon. Pero ang talagang ini-aim nyo, masiraan lang si VP Sara. Palakpakan mo natin. Yun lang. Anak ng toko, nag-abala pa kayo. Ginastos nyo pa ang pera ng sambay ng Pilipino sa mga hearing nyo na yan. Langya ka Bacolao, ha? And we have not seen the defense evidence in the entire Bala ka proceeding. dyan. Nangyang Bacolao na to, akala ko pa naman meron tayong may itaas sa kanya. Dito tayo sa interview nitong si Ma'am Corina, dyan sa memo, dito kay Congressman Egay Irice. Pag mga usaping anti-political dynasty at impeachment ni VP Sara, magkakalatagan na ho tayo dito mga kababayan. Ito, panoorin ho natin. Before the Justice Committee because they did not avail of this opportunity. Tapos na pala. Dito na tayo kay Koing Egay. Yan. Ano ginagawa sa litrato para matakpan ang tiyan? Kailangan ko yan. Okay. Para pag-usapan ng mga isyong ito, makakasama natin ngayon sa memo ang parating walang preno. Oh, you like that? Caloocan City 2nd District Representative Egay Eriza, welcome to the show. Yung aming pong co-anchor dito sa Billionario Channel, Kong Egay Erice. Good morning, sir. Hi, good morning, Corina. Willard. Ayun. Yung, bakit parang, ano ba to?